Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, yung malinis, maayos, at maunlad na bayan ng Davao. With sarcasm. At pag-uusapan din natin dito, yung matandang Duterte. Kasi 'di ba in hot seat na naman siya eh. Ang sabi na nga ng mga minions niya, talagang they are out to get him. Kayo lang yung nagsasabi, no? Pero sa akin, kung totoo man yun, di sige. With all of these mga misdeeds na lumalabas ngayon, ng napakagaling ninyong Prime Minister ni Baal, dapat lang talaga they must be hooked, throw a line, a sinker hook, and put them in the oblo. Pero bago po natin basahin tong mga article na to, 4 na article, at magbigay tayo ng ating opinion at reaction, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating followers and subscribers, sa mga nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super sticker, super thanks, at sa mga katuwang natin sa ating video premiere diyan po sa comment section at sa chat box. Hindi ko na kayo iisa-isahin lahat. Alam nyo naman, palagi kayong nasa shout out. Sa lahat po ng OFWs, ingat po kayo palagi, and you are always in our prayers. Sa mga West Philippine Sea advocates, sa ating mga mangingisda diyan po, mag-iingat po kayo, no? Lagi rin po kayo nasa ating panalangin, at patuloy tayong manalangin para sa ating bansa, magkaroon ng kapayapaan, kaayusan, at pagkakaisa ng totoo, at isama natin sa ating dalangin ang ating Presidente Marcos, no? Sana iwaksi ng Diyos ang mga kampon ni Baal. Okay? Ito po, simulan na natin. Unahin natin sa ABS-CBN. Siguro naalala nyo tong mga to. 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. O bigyan ko lang kayo ng maiksing ano. Ito po yung mga nasa department diyan sa Davao City under the city mayor, no? Yung PSSO, Public Safety and Security Office. Biruin nyo, 37 sa kanila. Ilan ba sila diyan sa PSSO? Ilang kayo dyan? Care to put down the numbers? Mga chumochongki, positive sa druga. Biruin mo under the nose of their city mayor. Wow! Kaya ngayon someone is calling for all Davao City employees, no? Mga government employees dyan sa Davao City, sama-sama na kayo. Damay-damay na kayo. Kailangan kayong hindi na random testing. Everyone should be tested. Di ba, Kai? Maganda naman yan. Davao City, Sebastian Duterte said employees of Davao City Public Safety and Security Office who recently tested positive for illegal drugs were ordered dismissed. Yan, dismissed. The City Anti-Drug Abuse Council reported that 37 employees of the PCSS are positive for illegal drugs used during the random pa yan hindi pa yan ano lang yan. Kumbaga, sila ang lumabas, sila ang napili. Kung paano pinili. Hindi po lahat. Dapat lahat na. Conducted on May 3rd and 13. Duterte said the decision... may langgam sa aking cable. Bakit ka nandito? Galing siguro sa AC. Said the decision comes while the investigation is ongoing to validate the drug test result. Basahin na lang natin yung English. They were dismissed. I don't know what our other decisions will be, but of course we will investigate. So it's not just the CSU. We also have many other departments that conduct random drug tests. Duterte said mandatory drug tests are being conducted regularly. He also told government employees not to engage in illegal drugs use as it can affect their work and service to the people. Dapat sabihin mo na. Yung sinabi mo doon, yung pinakita kong quote card galing ng Global Daily Mirror, di ba?
Saka yung isa, yung pasensya ta. Yun ang pakita mo para lalo silang matakot. Diba? Oh. We do not tolerate the behavior of people who use drugs when they receive salary from the government, from the people. So I think that is the biggest sin of one can commit in this world. Well, at least for us, these government workers, that kind of act is a serious betrayal. Okay. Maganda, alam mo, Mayor Baste, to be a good example, from you to the least city employee, magpa-drug test. Yun lang Yun lang sa aking suggestion. I'm not forcing you to do it. Para makita nila, ay, yung leader namin, no, nagpa-drug test, negative. O, di pala sila, magsunuran na. Para in good faith, di ba? Tama, mali, mga kababayan. O, eto pa. Kasi, meron pong lumalabas na mga balita na yun daw pong mga Davao City Cops ay mga nagpositibo din daw sa drugs. Eh, yun ngayon po, itong lumabas na balita sa Philstar Global, pinasisinungalingan po nila yon. Fake news daw po yon. Oh, all Davao Cops negative for drug use. Ay, kudos naman. Ito ba yung mga bago na? Hindi yung natanggal yung 40 tinanggal. Mostly mga officers, no? Oh, sabi dito ng DCPO nila. Sino ba tong bagong DCPO na to? Baka ito pa rin ba si Banag? We clarified that this news is a deliberate attempt to tarnish the image of the Davao City Police Office and it's entirely false. Kasi yung 37 daw ini-equate sa Davao City Police. Hoy! Wag naman ganon. Wag ganon. Fake news talaga yon, no? Hindi natin i-advocate ang fake news. Mali po yan. Linawin ninyo. Ang 37 ay yung nandoon sa Public Safety and Security Office ng City of Davao. Doon sa kanilang munisipyo. Under the leadership of their magaling na mayor, Baste Duterte, with sarcasm. Okay? It said a surprise drug test conducted on May 30 showed that all its personnel tested negative for methamphetamine hydrochloride or shabu. O yan, give credit to what is due. Huwag nyo namang i-malign. Mali po yan. You better correct that one. Mamaya makasuhan kayo ng cyber libel, iyak-iyak kayo. Di po ba? O, wag kayong ganon wag ganon. Mag-report ng tama. Wag po yung imamalain ninyo. O di mamaya, kung ano-ano naman ang sasabihin dyan sa mga kapulisan ng Davao City, mali naman pala yun, no? I-correct natin. Wag ganon. Sa mga kapwa ko vloggers, influencer, magbalita naman tayo ng tama. No, mamaya makasuhan kayo ng cyber libel, iyak-iyak kayo. O, ikot ang tumbong ninyo. Parang yung mga kinasuhan ni Trillanes. No show. Ngayon, eto, mabilis lang to mga kababayan. Sa Inquirer naman, si Representative Ace Barbers, yung sa Committee ng Public Order, no, sa dangerous drug sa House of Representatives. Probe drug use among Davao government employees. Barber as PNP and PIDEA. Ayun po yung kanyang isang mga suggestion. Surigao del Norte Representative Ace Barbers has called on the PNP and the Philippine Drug Enforcement Agency to check on reports that some government employees in Davao City were using illegal drugs. Yun na nga po, yung May 3rd and 30 nilang drug testing, random testing, dun sa PSSO, nahuli yung 37. Baka ang gusto pa ni, Ace Barbers, baka lahat na, no? Barbers, in a statement on Monday, raised concerns about reports that 37 personnel of Davao City's Public Safety and Security Office tested positive for drugs. Given that the city is the hometown of the illegal drug trade's supposed number one enemy. Yun. Nga naman, ba't talagang sinusubukan nyo si Duterte? Ang sabi nung anak, pasensya ta. Di ba? Even Davao City, where the number one enemy of illegal drugs resides, was not spared. This shows us that the problem is indeed serious and the solution is not a walk in the park. Itong sabi niya, whole of the nation approach. Okay? We have to take a whole of the nation approach and everyone's help is encouraged. Mahirap naman kasi yung mga kababayan, lalo pag nag-whistleblower ka at ikaw ang nahuli ng mga drug lord, sindikato, baka hindi lang ikaw ang pati buong pamilya, alam nyo naman yan, no? As a chairman of the House Committee on Dangerous Drugs, I call on the PNP and PIDEA to deeply get involved
and eradicate the source of the illegal drugs in Davao City. Spare no one and leave no stone unturned in getting to the bottom of this mess. Ayan, tama naman po yan, no? Bakit nga kayo nagpupuntahan sa Davao? Di ba? Napakalinis po ng Davao. Wala po, malinis po talaga sila dyan. Maunlad nga sila, maunlad. Hindi po yan takbuhan ng mga kriminal, yung mga lumalabas ng bansa. Hindi po. Wala pong drugs dyan, wala. Nagkakamali kayo, baka nakatira kayo sa parallel universe. Hindi po yan, mga kababayan. Malinis ang Davao kasi hindi yan sinama ni Duterte doon sa listahan niya. No? Nilista niya na lahat, hindi ang Davao. Pero yung pala, meron. Wala pong criminality sa Davao. Wala. Wala. Aichang, wala. Ilora, wala. Kay, wala. RN Tucens, wala. Ha? Napakalinis po ng Davao Infinite Stream. Napakalinis. Tingnan nyo, wala ngang cable na spaghetti wire sa kanilang lungsod. Wala. Walang kriminalidad. Matitino. Ang mga tao dyan sa Davao, matino po sila. Matino. Yan. Wala pong droga dyan. Wala. 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 Yan. Sinasabi ko na sa inyo, wala. No? Diba? Yung pala, kabaliktaran. Eto na mga kababayan, mabilisan lang tayo, no? Kasi ito namang tatay nasasangkot sa kontrobersiya. Nilaglag tapos binawi nung kanyang former health secretary na si Duque. Ngayon nagsalita na. Nag-surface ang matandang Duterte. Nagising sa kanyang deep sleep. Parang siya si Sleeping Beauty. Natulog lang ng ilang araw. Ayan po sa One News PH. Duterte can't recall COVID fund transfer to PSDBM. Yari na, Duque. Wala. Ikaw din ang nilaglag. I cannot recall. Kayo dyan? Anong masasabi nyo? Bakit hindi niya ma-recall? Ano meron? Pero, nung nandun siya sa stage, nung unang maisog rally nila sa Davao City, sinabi niya na nakita niya ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa listahan ng PIDEA nung mayor pa siya. Naalala niya yun, Tapos, nung sinabi niyang bangag-bangag ang Pangulo, kinabukasan sa press con, di ko sinabi yun, Kaya magtataka ka Talaga bang si Digong Duterte yan o kamukha lang? Di ba? Kasi iba yung nagsalita nung gabing event, iba naman yung sinasabi sa pagdating kinabukasan. Hindi ko sinabing bangagang Marcos, mapapatay na ako dyan, Di ba? Hindi niya daw maalala. Ito, na sinabihan niya, mag-transfer ka, Duque. Title pa lang, mabibisit ka na. Sabi mo, hindi talagang ganyan, talagang tumatanda. Bakit? Di ba matanda na rin? Pareho lang naman ang edad niya nung nandun siya sa stage. Nung sinabi niyang nakita ko ang pangalan mo sa PIDEA, nung mayor pa ako. Naalala niya pala yun. Bakit ito? Ilang taon lang nawawala siya sa pwesto. 2 taon pa lang. Di ba? Hindi mo maalala? Pero yung dekada na, naalala mo? O baka naman may bumubulong sa'yo. Sino ba yon? Ito po. Sir, ito po. Ano ba yan? Si Taning ba yung bumubulong sa'yo? Yari na, Duque, Mag-isa ka dito. Nilaglag mo siya, dilaglag ka din niya. Bawi-bawi dang. Quits na kayo. Pero ikaw, magtatagal ka pa. Yari ka. Ayan, While former President Rodrigo Duterte insists, the word insist, pinagpipilitan niya. Save my ass. Bahala ka, Duque. Bahala kang mapunta kay Peryong at Dagul. Alam mo yung gano'n, yung
sa kotse, yung kumakaway-kaway na gano'n. Ay, Chang, meron ka ba nito sa kotse mo? Yung, hindi walang baterya, yung gano'n lang kamay, yung RN2 Sense, meron ka niyan sa kotse mo, ikaw, Elora, meron ka niyan. Ibig po sabihin nito, halika dito, sasampaling kita. Oy, pakigising nyo nga si Duterte. Baka, he woke on the wrong side of the bed, di ba, Tita Rebecca? Oy, Tita Marie Chris, tita na lang tawag ko sa inyo ha. Kayong mga tita ko ha. Padala nyo nga ako ng makakain. Wala, nagugutom na naman ako. Ay, Chang, wala pa yung ramen mo. Visit ka. Bilisan mo, hanapin mo yung address ko. Tita Marie Chris, ano bang masarap na prutas dyan sa North Carolina? Wag mo akong padala ng Wright Brothers ha. Kasi yan yung lugar ng First Aviation eh. The Wright Brothers. Di ba sila yung nag-invento ng eroplano? Oh, bakit ko alam? Eh kasi nakakita ako ng license plate niyan dito. The Aviation State, sabi nila. Tita Rebecca, ano ba meron dyan sa San Francisco? Clam chowder. Diyan sa Pierre. Clam chowder. Naku, namimiss ko yun. Clam chowder. Ay, Chang. Ang sarap nun. Ay, Chang. Pakisampal muna. Ubuhusan ng malamig na tubig si Duterte. He woke up suddenly and he insists. Pinagpipilitan niya that he cannot recall accurately. Ay, naku talaga. Palusot pa talaga. Algaling lumusot. Eh, sabi na nga ni Duki. It came out from the horse's mouth. Yun nga lang, bad horse. What he said, he conceded, ayan, nag-concede naman siya, that he might have given the transfer of 47.6 billion to the procurement service of DMA and management a go signal. Oh, pero a go signal, eh nasaan yung written? Hiling mo kasi sa bunganga lang eh. Baka naman masyadong magaling ang bunganga ni Duterte. Kasi siguro tuwang-tuwa yung mga niligawan nito, magaling ang bunganga. Di ba RN2 Sense? Magaling ang bunganga eh. Oo, magaling. Magaling magmura, di ba? Ay, di ba nakita niyo yung mga larawan? At I think naipakita ko yun eh. Yung mga nilap-lap-lap niya. Si Mang Kanot. Ay, tawa na naman ako ng tawa. Natatawa kasi ako sa title pa lang eh. Cannot recall? Come on. Give me a break. Come on, man. Sabi nga dito sa sports, yung mga blunder. Come on, man. Former President Duterte does not remember authorizing the transfer of 47.6 billion to the PSDBM for the purchase of COVID-19 protective equipment as claimed by former Secretary Duque. Di ba kayo nagtataka? Bakit pa kailangan pa yung PSDBM ang bumili? Eh kung pwede naman ang Department of Health. Kasi may purchasing power naman sila. Di ba? Alam na this. Brad, magkano ba yung sa akin dyan? Ang baba kasi ng 10% eh. Lakihan mo naman. Gawin mo 30%. Di ba? Eh sa'yo naman kasi 6, ano yan eh. Kung nakakuha ka ng 60, edi hati tayo. O kaya gawin mo 25% sa akin. Billion naman yan. Di ba? Duterte, however, conceded, maybe what I said is, go ahead. O, di ba? I could not recall. For the life of me, maybe what you are saying is true. Oh. Ala na. Ang tawag dito sa mga Pangasinesi, angkangaw. Angkangaw means makakalimutin. Pero dito, ang tawag walang ganon. Dementia. Pasensya naman po hindi sa tinatawanan ko. Ano pong sakit ang dementia leads to Alzheimer's yan eh. No? Segue ko lang. Yung unang dating ko dito kasi napunta ako sa office kasi. Pero nursing homes po yung kumpanya namin. Pero nasa office ako. One time, yung boss namin, na akala ko Amerikana, yung pala Pilipina. Oh, si Ate Amy. Namimiss ko si Ate Amy, I love you. Boss ko po yan, galing. Ang laking tulong sa akin ni Ate Amy. Pakabait niya. Kasi, Pangasinesi din siya. Nung nalaman niya yung roots ko, Pangasinesi, tinawagan niya yung tito ko sa San Diego, nagpanggansinesi silang dalawa. Yun, naging parang tita ko na siya. Ang bait po. Kala ko Amerikana.
pang-artista eh. Kwento siya ng buhay niya sa akin. Pero yung nagkwento ng buhay sa akin, kabago-bago ko sa opisina. Nagpunta kami sa isang nursing facility. Ikabago-bago ko. Sabi niya, mag-observe ka ha. Po. May sumisigaw. May sumisigaw. Lalaki, sabi niya. I kill you! I kill you! Yun, palagi yun. Inuulit. Nung pauwi na kami, sabi ko, ate, ano yung sinisigaw doon? Parang, ano ba yun? Mamamatay tao ba yun? Sabi ko, hindi. Hinahanap niya yung anak niya. Ano? Si Arcelio. Sabi. May sakit siya. Ano po? May Alzheimer's. Ganun po ba? Di ba? Nakakalungkot yung sakit na yan. No? Pag ikaw ay tinamaan ng sakit na yan, dementia. Yung panoorin niyo yung The Notebook movie. Ay, tiyang panoorin mo yun. Ewan ko lang kung hindi mo mapuno yung Angat Dam. Di ba? Nag-segue lang ha. Baka may magalit na naman. Storytelling naman to. Siyempre, parte yun ng vlog ko eh. Di ba? But he stressed, considering the huge amount of fund transfer, I would have instead, as a lawyer, to put in a memo or something. Correct! So, tama pala ako. On the very onset, dapat si Duque nanghingi ng memo or kasulatan na ang presidente ang nag-o-authorize ng fund transfer because sabi nga ni Derlon, it is only the president who can authorize the transfer. Pinakita ko yan sa inyo kahapon. Ay, with emphasis pa yon. Kaya nga sabi ni Derlon, huli si Duque, knowing that he made a mistake. Kasi wala siyang memo. Ayan ang sabi ni Duterte. I would have instead, as a lawyer, di ba? As a lawyer siya eh. Alam niyo naman ang mga lawyers, dapat lahat yan documented with that evidences. Yan ang labanan. Kaso wala eh. Hindi ma-produce ni Duque. Kaya sabi ni Duterte, papasukan na lang kita. Papasukan na lang kita ng hindi ko maalala eh. Di ba? Kasi ganito na ako ngayon eh. Di ba? Sabi pa niya dito, Duterte explained that since it was pandemic, the government was hard-pressed to find a solution how to protect the health workers. I ordered everybody to do everything they can do. So therefore, yun nga. Ibig sabihin, bunga nga lang. Walang memo. Itong mga tanga-tanga, sige, natakot siguro. Ayun, sunod-sunod na lang. Yan, bahala kayo. Ito naman yung tagapagtanggol ni Duterte, si Salvador Panelo. Sabi niya, Duterte's directive was regular and was meant to protect the public from COVID-19. Pero ang tanong, as a lawyer in you, dapat, it should be on a documentation. Di ba? Hindi, panay naman kayo, mga protector talaga eh. Di ba? Grabe Ay, ewan ko. Following calls to include Duterte in the probe in the government's pandemic supply, Panelo said the purpose of the transfer was to do away with the bidding for the purchase of medical equipment like face mask. Biruin nyo walang bidding yan kasi daw po ginamit nila yung clause na emergency. Yung sinasabi lang emergency crisis, hindi na kailangan magpa-bidding. Pero, grabe naman. 'Di ba? Dapat ginawa nyo sa kasulatan. 'Di ba? It is to the credit of the political will of PRRD and his decisive action, the enactment of Congress of Bayanihan to Heal Act as 1 Act 1 and 2 and the people's discipline and response that saved the lives of million Filipinos. Alam naman namin, pero it should be well documented. Huwag na kayong magpalusot. Kaya ikaw, Duque, sorry ka na lang. Ikaw ang madidiin talaga dito. No? Isisave nila yung greatest president para sa kanila. Yon. Sa bibig na mismo nang galing ni Duterte For the life of me, I cannot recall. Pero as a lawyer, dapat dinukumento. Di ba? Tapos si Panelo, sabi niya kasi, emergency yan, wala nang bidding. Sige, nandun na tayo, pero you should have documented it. Di ba? Alam naman natin yung Bayanihan Act 1 and 2. Ang dilang pumirma dyan, si Risa Ontiveros. Ay, hindi. Hindi si Risa. Yung isa dyan, si Kiko Pangilinan. Ito, tinulungan ka na ng Impact Leadership to recall it, Ito, sabi po nila, may naaalala po kami, Your Honor. Ayan,
Tingnan nyo na lang po yung timeline. Duterte's public statement on the procurement of COVID-19 pandemic supply started April 13, 2020. May rule daw yan. O ayan, ganyan. May 29, 2020. They unfairly dragged the name of Secretary Duque. Hindi ho totoo yan. Ang nagbili noon ang budget, pati yung Office of the President mismo, sinadya ko yon para madali. August 31. Yan, ako ang nag-utos kay Duque. I want it done immediately. Siya daw nag-utos. Nung June 4, 2024. Maybe what I said is go ahead. Ayun. Tapos, ayan. Sinamarize ng impact leadership. Diba? Kaya dito, sa akin, ikaw madidiin dito, Duque. Kasi, hindi mo inisip muna, document nyo. Diba? Sabi na rin ni Duterte, as a lawyer, diba? I should have documented. Tapos, ang sagot naman ni Panelo, it is the FPRR this political will. Siyempre, siya ang presidente nun. Sino pa bang presidente nung time ng pandemic? Di ba siya? Meron pa bang ibang presidente? Tulad ng inaasam-asam ninyo? Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.